Mga rebels na nasa may bandang Tamesa Rong Vima. Sa kabila nung tulay. Sa kabila ng tulay, nandun yung mga red group. So yung nakikita natin na tawag nila doon ay urban camouflage na mga nakulay nung tangke ay sa tropa ng ating pamahalaan. Tama. Oo. Na nagsasagawa ng hang. Ang mga osyoso. Ayan, maraming tao, puro osyoso. O, ito siya. Nandiyan sa ibabaw. Ito yung ibabaw. Anong tulay? Hindi nila antana yung rebel groups na nandun doon na kahit na anong Kabilang tulay. maaaring magpaputok. Isipin mo yung pangyayaring yan, ano ha? Nakaharap sa kanila ang kanyon, ang mga tangke ng gobyerno. Sa kabila naman ay ang mga armas noong mga rebelde at sila ay nasa gitna. Na kung sakalit magputukan, eh... Sila unang tamaan. Sila doon. Oo. Ayan, Ayan, no, isipin mo napakaraming yan. tao. At kung hindi nga lang Santa Mesa area. Sa mesa yan. Gawin ng puresa. Well, pinaka-latest niyan, umalis na dyan yung magkabila, yung tropa ng mga rebelde. Ewan ko lang sa mga sandaling ito, pero kaninang maaga pa, ay umalis na yan, tadaanan na uli ng mga paserong jeepney. Meron pa raw mangilan-ngilan sapagkat yung mga nagsipunta riyan ay merong mga, ang karamihan nga dyan ay nakakasibilyan na mga, yung mga reformist o mga rebelde, eh nakakasibilyan daw yung iba. Kaya hindi makilala kung sino kalaban mas ka. nakararami yung mga sibilyan sa nakita ko Uniforme. Bang makita mo nung madaling araw pa, Gas, meron na rin mga naka-uniforme, naka-civilian, mga kasama ng mga rebelde sundalo? Wala, puro mga nakafat sila. At saka nakikita ko, Marines, miyembro sila ng Philippine Marines. Yung mga unang nakita mo? Yung una ko nakita, yung grupo doon sa... Ay, yung mga Rangers na sinasabi? Yung mga Rangers, nung nakuha na yung Channel 4, saka dumating yung mga Rangers. Nakita lang namin nasa labas sila parang nag-serve as backup doon sa ano. Labas ng? Sa labas ng Channel 4. Ito nung madaling araw. Pagkatapos na pumasok sila sa compound na ito ng ABS-CBN at ng Channel 4, ano naman nyo? Nakihalubilo kami doon sa mga pag-deploy ng mga sundalo doon at binalak nga sana namin magdiretso dito sa atin sa Channel 2 pero namin na may mga sundalo na papunta na rito. Tapos nagkaroon pa ng putukan sa labas ng along Ball Avenue kaya tumakbo kagad kami palabas at paglabas namin nasulubong na nga namin yung mga Scout Rangers na naka-aim bago mayroong mga patches na sa right shoulder. Saan yung putukan na naganap na yun? Saan yun? Sa mismong sa harap ng Channel 4. Sino kalaban? Sa pag-alaman ko, dahil hindi ko naman nakita, pagkatapos ng insidente, nagpaputok lang yung ilang sundalo para takutin. Siguro yung mga media, dahil puro taga-medyang pumunta rito. Pumasok. Ito, sa Santa Mesa area pa rin. Santa Mesa pa rin yan. Nung maaga-aga pa. Naghahanda na yan mga government troops na tumalakay dun sa mga rebel troops na nasa kabila naman ng tulay ng Santa Mesa. Diyan ay nagkaputukan dyan, nung malapit ng Nagkaputukan yan. dumilim. Lumipat kami sa kabila niyan at doon nag-umpisa yung putukan ng magkabilang panig. Yan yung tangke galing sa ng Presidential Security Guard na rumesponder yan. Halos miyembro ng PSG mga nandiyan dyan para salubungin itong mga rebel troops na nasa kabila ng Santa Mesa. Alam nila naghahanda na yung mga tropa na magkabilang panig, ang mga tao na yung nagkakalibungpungan pa rin. Kita mo naman, yung mga sundalo na sa likod ng proteksyon noong mga tangke at ang mga tao naman Padala na yan. Habang patagal yung video, kung napapansin mo, kaki ko, padala na ng tao. Mga anong oras ito, Gas? Yan eh, hapon na yan. Mga 4 o'clock, 4:30, ganyan. Hapon yan. Hapon. Bago magdilim yan. Dahil nung bago magdilim ay nagkaputukan. Noong yung mga nakasibilyan ay humalo doon sa mga sibilyan din at sila ang una nagpaputok. Ang kasi dyan hindi makontrol yung mga civilian, yung mga usyoso ba? Oo. Dahil walang yung mga sundalo naman, siyempre, ang inaasikaso nila dun sa salubong nila dun sa mga atake ng rebels. Hindi halos nila makontain yung mga tao sa lahat ng tabi, sa likod. Pero balita ko kahapon na Gas, meron din mga nagpapaputok sa Himpapawid para putin itong mga sibilyan. Wala rin Kung nakikita nilang sa taas ang putok, Wala hindi rin nga effective. matakot yan. Alam nila kasi, nasa itaas na nagpapaputok yung mga sundalo. At tinakot tama sila. Pananakot lang, kaya lakas ng loob. Papalakpakan pa yung mga yan. Yun ang katangian ng mga Pilipino, matatapang. Bueno, ngayon lamang po mga kaibigan, natanggap namin ang ulat mula sa DZMM Radio Patrol na meron na namang mga operations dito sa Libis.
Oo, mga Meron na namang pamisa-misan. putukan na naganap Pamisa-misan, dito po sa Libis sa White Plains area. Siguro ito, Mel, yung nabanggit natin na merong mga snipers sa may Pwede rin. District Command Oo. na maaring pamisa-misa na nagpapaputok sa mga kalaban nila o sa mga sundalo. Nagsisipagtago raw sa mga bahay-bahay. Eh talagang ganyan, pagka ganyang tinatawag na street fighting, medyo yan ang pinakamahirap na trabaho kung sakasakali sa loob ng urban area ang labanan. Dumami na ito, Gus. Ayan na. Madami ng padami nga eh. Sa pa rin ito, no? Habang tumatagal. Marami na nga yung tao sa mga sundalo eh. Oo, madami pa. Ayun, yung mga nakaharang na yun eh, puro mga civilian na. Kita nila na Ang mga sundalo nagtatago. kumikilos na yun, kumikilos na yung tangke ng yung naka-urban camouflage na yun, hindi pa rin sila natatakot. Hindi. Ang Wala. Saan dyan nakaposisyon ang mga rebel soldiers, Gus? Kita mo Nandun yan, sa kabila ng tulay. Kaya nga Sa baba, sa baba. sa baba. Ang nakakalito Kapila pa, silang tulay. ang nakakalito pa nga dyan dahil ang mga rebel soldiers Ah. nalilito itong mga government troops doon sa mga rebel soldiers. Majority ng mga rebel soldiers na nakita ko, hal naka-civilian yung mga yan. Doon sila nalilito. Malalaman mo lang mga rebel soldiers itong mga to dahil dun sa puting band na naka-alinisan, nakatatak sa damit at saka doon sa arlight nilang hawak. Pero armado rin sila ng mga M60, Sa armored kilos nila, rifles. mga sundalo rin pala sila na nakabilyan. Yung iba, palagay ko hindi. Mukhang businessman pa yung iba eh. Oh, mga Mga civilian businessmen ba? volunteers nila. Ganun ba yun? Ayan, yan mga kaibigan, ito po ay fully covered din ng media at ang ating mga kaibigan na sa media ay medyo marami ding nabingit dyan. Ano? At nais natin baggitin muli ang mga media injuries. Ito pong si Julrica Prentes, Lito Villarosa, slightly wounded po itong mga ito. Dahil nga sa pagtakbo, gayon din ito si Eloy Aquino ng MBC-DZRH. Kakiko, merong report ang ating patrol number 2, si Claude Vito Gito. Kasalukuyang umuusok pa rin ang putukan dito sa Libis. At ito'y dahilan sa bomba na ibinagsak kaninang mga alas 50, mga 10 minutes. Wala pa. Halos na. Ngayon lang. Ito'y ginagawang pagpapaputok at rapid firing na nagaganap at itong mga rockets din na hinihulog na ngayon ay pinapuputok ng ng mga jet fighters. Mga Kaya umuusok helicopter na ngayon doon siguro. sa lugar na yon. At ito yung binanggit ni General Florendo na merong isinasagawang operation ang ating Air Force at ngayon hindi maiwasan sapagkat halos ay close ang pagsasama ng mga rebelde kasi harapan ng mga rebelde at ang mga sundalo. So kumisan ay kung sino-sino na nga tinatamaan. Sa mga oras na ito, ang mga sundalo daw po ay nagsisitakbo papunta ng EDSA. At marami silang napapakinggan doon, ang DZMM Radio Patrol, ng mga putukan sa White Plains. Pero kanino sundalo yan? Hindi naman sinasabi. Hindi naman sinasabi kung sinong sundalo. Sinong sundalo ang tumatakbo? Partner? Wala. Walang Unidentified. binabanggit. Alright. Okay. Unidentified. Para naman sa kapakanan ng mga kababayan natin sa Bulacan, ipinahayag po ni Governor Obet Pagdanganan na mga barikada ho ay bukas hanggang alas 5 lamang ng hapon sa araw na ito. Kaya mamaya ho, pagkalagpas ng alas 5 ng hapon ay sarado na yon, hindi na kayo makakapasok ng Bulacan. Mel, alamin natin kung bakit nakadapa ito. Ito Buhay ay pa ba yun, ano? nung mag-umpisa na ang putukan Yan, doon sa sa Santa lukuyang Mesa. palitan na ng puti yung dalawang grupo. Lumiban na kami dyan, doon sa nasa side na kami ng mga rebel troops. At yan ay napakaraming so pati yung cameraman ko si Jamie Ronimo nahirapang magkumuha riyan dahil yung naiipis siya ng mga yung mga Tao. crowd na yan. Saan lugar to? Sa Sa along... may Santa Mesa rin yan, sa baba na ng bridge doon sa Santa Sa Mesa. ilalim ng bridge. Yan, sa ito, may, yung Fernando sa may stop and shop. Stop and shop na yan. Ah. Dahil dyan nag-concentrate yung mga rebel group. Aha. Dito sa putukan na ito, Gas, may nasugatan, no? Hindi ko na nalaman, pero palagay ko wala. Dahil medyo nagtagal pa rin kami dyan. Meron kasi isang matanda na umapila sa DCMM kanina at umaapila siya sa magkabilang panig sa mga rebelde at sa mga sundalo ng pamahalaan dahilan sa pinapuputukan daw yung gusali na kung saan sila ay naroroon. Oo, yun kabayan yung gusali sa Santol na mataas na
Pinaghinalaan na Sniper. may sniper, pinapinapatukan ng mga rebel group dahil meron government troops doon sa tuwan doon sa Rebelde ang nagpapaputok doon. At ang mahinala na may mga